Kaya nakatulong po talaga sa akin yung pagbabike. Parang naging balanse po yung ng katawan ko. Yung ating kang pinapawisan. Yes sir, opo, totoo po yun. Napakaganda ng epekto ng pagbibisikleta sa akin. At isang bagay pa nga po pala, dahil driver nga po ako, yung nagkaroon po ako ng back pain, yung sa pagmamaneho. Sakit ko rin yan. Ang sakit, yes sir. Biro mo, pag bumabiyahe ko, may baon akong gamot, yung mga Estilan, yung naproxen na yan. Nagbabaon talaga ako niyan kasi minsan, lingguhan na kami umuwi ng amo ko eh. Lingguhan na po. Bumabiyahe po kami sa Batangas, sa Bicol. Kaya lagi ako may baon na naproxen sodium. Pero nung nagbisikleta po ako, nawala yung sakit ng likod ko. Napakaganda po nung epekto ng pagbibisikleta sa Pero yung build ng katawan mo dati, mataba ka. yes sir, ganyan katulad sa'yo. Ay! Ganyan. Ganyan sir. Ganito. Sir. Nako, delikado ko. Alright, the time is 3:59. Alright guys, time warp tayo. O'clock. Dito tayo ngayon sa Sapote. Sa pula, sa puti. Sapote. 23 kilometers na 25 yung average natin. Ito shoutout kay Kuya na nakasama yan, nakatutupan ko along the way papuntang Baclaran. Gumamit na ako ng Google Maps para makita kung saan yung mas malapit na daan papuntang San Juan. San ka punta to the moon? Alright guys, welcome to San Juan City na pala to. Ito yung nakakatakot na kalsada, kauulan pa lang. Yung basa-basa at nagbubuhangin. Arkuhan. Sana nandito na si Kuya Edwin and Kuya Saldi. Ayun oh, 6:02. Sakto ako. Morning. Ang pagbabalik. Ayun. Ang sabi, maiksi lang. Pero, sa amin, sa'yo malayo. Hindi mo yung yan oh, sinturyon na sinturyon ng dating oh. Oo. Sabi nga tama kung iba lang ang kulay. Ride out natin 6:20 na. And ang panahon makulimlim. Para di bumigat. Ano? Oh. Ayun oh. Eto, bumiyahin na kami from San Juan. Alam ni Kuya Saldi ang daan. Papunta kami ng GMA Kamuning. Itong daan na to, unfamiliar sa akin. Nito lang ako nakadaan. Pero si Kuya Saldi ang may alam. GMA na pala. Kapuso. Dito na tayo sa Circa 6:57. Buti na lang, wala-ulan.
North Fairview. Nice meeting you, bro. Uli. Sir Jay, good morning po. Good morning. Jim. Lalong bumabata. Bumata ba? Oo. Kabisado DRT. Tour mo kami ron ha. Dalhin mo kami sa lahat ng falls, lahat ng cave. Huwag lang yung 6 feet below the ground. Good morning guys. Dito na tayo sa Nio. Kasama natin ng BTB Bikers and Team Baucala. Wala pang traffic. Habang ginagawa yung LRT, traffic na rin dito. Saan papunta yan? Kilala mo? Doon muna daw tayo sa Kabayuhan. Huwag na sa Kambingan. Kabayo. Ayun oh. Tibay ng naka-playbike oh. Pasok. San Jose del Monte. Bilis ah. Ito na yung swimming pool. Dito lang yan sa San Jose del Monte. Ito lang. Sa tabi-tabi, sa sulok. QC pa ba to? Yeah, San Jose del Monte na to. Ah, sariling ano na, hindi na QC. Pacific Waves. Ilang taon mo nang ginagamit yan? 3 na rin. 3 taon? Sana yung pinakamalayong narating? Ano? Sa Pampanga. Pampanga? Oh, grabe. Ilang kilometro yon? 45 yata. 45 kilometers. Ilang taon na yung helmet? Siguro mga 6 na. Pang World War ba yan? World War na yan. Ayun, papasok na tayo sa Pacific Waves. Welcome to Pacific Waves. Ano kayang waves ay papamala sa atin dito? Ayun guys, nasa atin yung ticket. And discounted ang mga kasama nating senior. Maraming puno ng mangga, malilim. Yan na. Mukhang malamig ang tubig ah. Oceana Pavilion, sarado pa eh. Doon na tayo sa Copacabana. Ayan guys, dito tayo ngayon sa Pacific Waves, San Jose del Monte. Kasama natin yung BTB Bikers. And may isa tayong kapadyak na magpapatotoo. Kumbaga, kwentuhan lang kami kung ano yung naidulot sa kanya nung pagbabike niya, kung ano yung kwento niya. Eto siya ngayon. Magandang araw po sa inyo, mga bikers at follower ni Sir Jay. At ako po yung natutuwa dahil nabigyan po ako ng pagkakataon, ng privilege na nakapag-share po ng mga ano ko po sa patungkol sa pagbibisikleta. Ako po si Jaime Rodriguez. Ang palayo po sa akin ng kalamitan po ay Jim. Chito Jim. Yun. Opo. At ako po yung 59 years old na ngayon. Turning 60 na. Senior na po. Mga ilang buwan na lang. And ang bike story ko po ay nagsimula nung time na rin po ng pandemic. At ako po ay nagkasakit din po kasi ng tinatawag nilang fatty liver. At naranasan ko po. Anong ibig sabihin ng pagka-fatty liver? Tumataba yung
Namamaga po. Namamaga. Yes sir, yung liver, nababalutan po ng abang. Oo. Ayun po yung sabi ng doktor ko at ang nangyari nga po noon, kapag ka fatty liver ka pala, hindi po basta-basta eh. Kasi may sakit kang mararamdaman, nagsisimula dito sa may pinaka-taas ng sikmura. At kumakalat po eh, papunta rito sa buong tiyan. At napakasakit hanggang sa baluktot ka na, hindi ka na makaunat ng ganito. Masakit po na pati yung paghinga mo, maapektuhan po. Parang iniipit po yung mga lungs mo nun at napakasakit talaga. Yun po pala ang fatty liver. At ito po pala nakukuha sa pagkain na mga kinakain natin. Unang-una yung mga matataba, mamantika, at yung mga maalat na pagkain. Ayan po ang pinagbawal ng doktor ko nung nagpa-check up ako doon sa ospital. Ano po yung dating trabaho nyo? Personal driver po ng taga Casamilan dyan sa subdivision na malapit sa Fairview. 30 years na po ako nagmamaneho po. Nung una po, nung bago pa lang ako sa pagmamaneho, mga delivery po, mga close van. Pero nung lumaki na launa na, medyo gumagang na po yung napipili kong trabaho kasi pang mga truck van, makikitahin po yan eh. Saka physical pa yung Yes sir, mabigat po. pagod ano. Yes sir. Ngayon po, nalinya na ako sa una, taxi, tapos family driver, ganun po. Hanggang sa naging personal driver na po ako ng amo ko ngayon. Tinatawag-tawagan niya na lang ako kapag parang on call po. Anong plano? Malapit nang mag-retire? Pabike-bike na lang. Actually, retired na po ako. Retired na. Sir, ayaw ko na po magtrabaho dahil po dumadami na yung mga apo. Bali, tabang na lang ako sa miss ko, mag-alaga ng mga bata. Tulong kami. 2020 na rin po nung pandemic times. Doon ka nagkasakit? Yes sir, ano po yan eh. Yung bang kasarapan ng tulog mo na madaling araw, biglang atake yung sakit, unti-unti na hanggang sa hindi mo na matagalan. Talagang Anong sakit. nararamdaman yun sa biko? Ano? Sa tiyan po, buong tiyan, sumasakit talaga na gagano ka na lang, babaluktot ka. Tapos yung paghinga mo, parang iniipit po yung baga. Ganun pala ang fatty liver. Pero di pa po naramdaman yan, parang una akala ko simpleng ulcer lang, parang ganun lang po, na parang lang yung umasim lang yung sigmura ko. Pero nung pangalawang beses na po yung atake, hindi ko na makaya. Gusto na nga po kayo pasugod ng mga anak ko sa doktor. Kaso natatakot ako sa panahon na yun dahil pandemic eh. Kinakabahan po ako, baka mahirapan ako, hindi na ako makauwi. Mas mahirap, oo. Yes sir, opo. Kaya ang ginawa ko, sabi ko sa mga anak ko, magpaumaga na lang kasi total matitiis ko pa naman. Malakas po yung pain tolerance ng katawan ko eh. Tinis ko po yun nung kinaumagahan, sinugod na nila ako. Tapos yun nga po sinabi ng doktor, bawal yung mga pagkain na maalat, mamantika. Yun po ang pinagbawal sa akin. Tapos naisip ko, naalala ko na binigyan nga pala ako ng anak ko ng bulso na ng bisikleta, niregaluhan niya po ako ng birthday ko. Time na nag-resign na po ako noon sa trabaho. Kaya nung binigyan po ako ng medication ng doktor, every 3 months, ang sabi po ng doktor, pag nakuha sa gamot, hindi ka na kailangang operahan. Yun po ang fatty liver. Ang medication ko po every 3 months, pagkatapos ng 3 months, babalik sa doktor, ultrasound. Ganun po ang nangyari sa akin. Kanya nung huling ultrasound, hindi na po ako bumalik eh. Kasi okay na eh. Dahil nasabayan ko rin ng bisikleta. Kaya nakatulong po talaga sa akin yung pagbabike. Parang naging balanse po yung ng katawan ko. Marami kang pinapawisan. Yes sir, opo, totoo po yun. Napakaganda ng epekto ng pagbibisikleta sa akin. At isang bagay pa nga po pala, dahil driver nga po ako, yung nagkaroon po ako ng back pain, yung sa pagmamaneho. Sakit ko rin yan, Ang back pain. sakit, yes sir. Biro mo, pag bumabiyahe ko, may baon akong gamot, yung mga Ispilan, yung naproxen na yan. Nagbabaon talaga ako niyan kasi minsan, lingguhan na kami umuwi ng amo ko eh. Lingguhan na po. Bumabiyahe po kami sa Batangas, sa Bicol. Kaya lagi ako may baon na naproxen sodium. Pero nung nagbisikleta po ako, nawala yung sakit ng likod ko. Napakaganda po nung epekto ng pagbibisikleta sa Pero yung build ng katawan mo dati, mataba ka. Yes, sir, ganyan tulad sa'yo. Ay, Ganyan sir. Ganyan sir. ganito. Sir. Nako, delikado ko. Yung driver po, pagkakain namin, pagkakain, tapos kain po, takbo na. Upo agad sa manibela sa sasakyan. Tama. Oo. Ganyan na ganyan. Nung nakita ko ni Karen eh, Oo. ang laki na parensya namin.
Kaya nung nagbisikleta po ako, lumiit na tapya. Galing nga, parang Yes, sir. yung katawan lang ni Kuya Saldi yung ano Yes, sir. Tapos nga po, yung wind niya. yung pagkain po natin, ingatan po natin. Sa mga kinakain, di po natin tayo nagkakasakit po. Yun nga po yung pag nasobran tayo ng mga mantikang pagkain, at yung maalat. Kasi Ilocana po yung asawa ko, mahilig sa mga mga bagong isda, kausawan, yung mga maalat na timpla. Diyan po, yan po ang number 1 na factor. Na nagkaroon ng fatty liver. Ilang taong ka nang nagbabike? Bali na maximize ko yung pagbisikleta po nung nag-pandemic nga po. Oo. Yun. Kasi nung una, hindi ko pa pinapansin ng bisikleta eh. Kasi po ang size ng bike ko, hindi fit sa akin. Mataas po yung bike ko, 29er eh. Sabi ng ibang mga ka-biker ko, ang bagay sa'yo, 27.5. Eh, kaso nga po, dahil niregalo ng anak ko yan, ng bunso ko, may value sa akin, may sentimental value. Kaya sabi ko, ka na rin naman, nagamaya ko na yung bike ko eh. Kaya sabi ko, kahit bilhin to, hindi ko pagbibili. Yun po, nasanay na ako sa 29er. Ayun po yung panahon na nakapisikleta. Pero yung nagbabike ka nun, yung start mo, paila-ilang kilometro ka o may mga goal ka rin ba? Ayun po, nung una po, kami nila Karen nasa loob lang po kami ng subdivision. Tapos si Karen parang chinalis niya kami. Kasi doon lang kami lagi sa subdivision sa PFOMS Mga kasama namin, sabi niya, lumabas naman tayo. Ang pinakamalayo ko po unang na rides, yung papuntang Barasoin Malolos Church. Doon po, yun po yung pinakamalayo ko na experience. Pero talagang nahirapan ako dahil newbie, hindi sanay sa malalayo. Pero kinaya naman po, nakawin naman ng maayos. Hindi kayo iniwan. Hindi po kami iniwan. Oo, yung pinaka-the best. Opo. Kami kasama ka nagyaya. Yes, sir. Yung mga nagyaya, dapat di kayo iiwan. Opo. Si Kuya Saldi lang nang iiwan. Hanggang sa palayo na po ng mga pinupuntahan namin. Ayun, thank you for sharing, sir. And bike is life eh. Yes. Amen. Like po talaga, sir. Napakasarap. Ang pagbibisikleta at nag-enjoy talaga ako ng todo. Pero nung huli, hindi ka na bumalik ng doktor, pero pinababalik ko May pa. nababalik pa po ako, pangatlong session sana. Yung ultrasound uli ako, nahinaing na ako sa gasto, Sir Jay. Sabi ko sa mga anak ko, okay na ako, wala na, nagbabike na ako. Sa bagay, kasi tayo pa rin naman yung makakaramdam na Yes, kung sir. okay talaga Opo. tayo o may masama kang nararamdaman. Yes, sir, totoo po yun. Diba? Tsaka naawa na rin po sa mga anak ko yung gasto sa doktor, sa gamot. Mabigat po yun, Sir Jay. Ang pinakang maganda ron, alam yung limitation mo, alam yung nangyayari sa'yo kung umaabuso ka sa katawan mo o kung paano mo alagaan. Yun pa rin eh, diba? Thank you for sharing. And sana maraming mga kapadyak natin yung makarelate na bike is life. Bike is life po talaga. At yung yung dasal din, yung ng Panginoon, yung Yes. guidance. Importante po yan sa atin. Kung sa Nueva Ecija may lumang gapan, dito bagong gapan. Pacific Garden. Ang laki ng mga uod niya, no? Lalaki ng butas eh. Ayun, oh. One by one. Alright. Salamat. Alright. Alright. Pacific Waves. Kamay lang pala yung waves. Pauwi na tayo. 3:15. Balik tayo sa Neo Regalado. Akin na boss yan, akin. Balance lang. Bagay ka isa. Nagkasabitan? Hindi. Tama yung niya. Balance lang. San Jose. Dito raw kami dadaan, Regalado. Yun, oh. Right. Alright. Right. Ready. Ready. Alright, bro. Ten bikers. Uwian na. Ingat. Yung galabong dito, traffic. Ah? Kaya nga, hindi mo ako nakita? Nag-aintay ako ron sa may stoplight. Ito na, si Edwin pupunta ng dadaan siya ng San Mateo, mas malapit yung daan niya. Then kami ni Kuya Saldi, diretso kami ng
Emmanuel at sa Circle papuntang Bakuning. 5:11, dito na tayo sa Kabuning. Diretso. Buti na lang, go. Nako. Dito na tayo sa Kapuso. Diretso. New Manila. Basta masarap dyan. Aling Banang. Gala nito eh. Parang 1993, 94 pa ako nakakain dito. Oh, yung solo, tama. Okay. Dito tayo ngayon sa Aling Banang, San Juan. And nakaka 94 kilometers. 94, mga 150 pala ako. Sarap. Yan o. Ubing. Ito yung masarap dyan. Aling Banang. Pero halo-halo muna tayo. Hindi na las pagsipas eh. Malapit lang. Naks na. Malapit lang yung 71 kilometer. Ito yung halo-halo nila rito. Pinaka yellow ice cream. Di ba? Hindi, iba yun eh. Iba ba yun? Dapat pala in-order natin. Halo-halo special. O ikaw? Pwede kong diretso yun eh. Ano? Pwede mo rin diretso yun. Saan yun? Kalimutan natin kunan yung arko. Alam mo yung habang pumapadya ka, may malalim kang pinapangarap yun. Pinapangarap eh, no? Parang libre nga daw ang mga arap na yan. Siguro nakalimutan ko yung arko saka pa pangarap. 9:30 PM dito tayo sa Pala-Pala. Suntok na. Grabe yung lamig. Parang December pa rin. Ito yung last climb natin. Baba na ilaw ko. Hangin. Buti na lang malamig hangin. 9:45. Ay grabe. Panay ang tukod natin sa Maynila eh. Sa Maynila no, dahil sa traffic. Right guys, ito 143. Pag-jump all the way to